Okay guys, nagawa ko na yung revolver collection video. 23 ang final count nun. And umabot ako ng 30 minutes. So with the semi-auto pistols. Okay, so let's start. Okay, so Taurus Millennium G2. Dalawa yan. Isang all black. Tsaka isang stainless yung slide. His and hers. Wala lang, mura yan dati nung binili ko. Tapos, nag-iisang high point ko na pistol, CF380. Mahirap maghanap ng ganito, yung may compensator. Do you need a compensator for a 380? Hindi. Kaso pag nandyan, mas less ang recoil. So, mas masarap iputok. Pagka mga new shooters, nag-i-enjoy gamitin to. Plus, kakaiba itsura niya, di ba? Carry pistol ko, Taurus GX4. Okay, ang complaint ko lang sa Taurus GX4, parang nag-fade na yung ano niya sa holster wear, no? Yung coating niya dahil sa holster wear. Beretta M92. Pasensya na kung makakalimutan ko yung actual na model. Ito kasi M92S. Yan, made in Italy. So, lahat pala na makikita nyong barel, hindi yan nakatapat sa akin Yan, M92S. Lahat na makikita nyong barel were safety check prior to filming para mabilis tayo. So, original to na galing Italy. Ginamit ng mga police or law enforcement doon. Hill release, magazine. Dito, hindi dito. Yan, mga European mag release. Pero, ang kakaiba talaga sa original or sa design na ganito ng Beretta, smooth like butter ang action. Ang dulas talaga Hindi rin ako makapaniwala Smooth, very smooth ang action. Okay, tapos single action, double action, may decocker pa. And sabi ko nga, isa sa mga iconic na barrel sa Die Hard, Beretta 92. And in relation to that, ito, Taurus PT92 AFS alloy frame stainless. So, kita nyo naman, ganda yan, kinis. Nakailang palit na rin ako ng grip nito, no? Puti na Punisher. Okay, open barrel design and ganoon din, very smooth ang action. It's actually a Beretta, no, na tinatakan lang ng ano, kasi yung Beretta dati ginagawa nila yung mga baril nila sa Brazil. Tapos umalis sila ng Brazil, iniwan nila yung factory, nag-take over ang Taurus, and ginawa nila to. Pero I think this is an upgraded Beretta 92 kasi ang safety decocker nito nandito na sa frame, wala sa slide. So mas madaling maabot. Okay? One of my beautiful safe queens. No, marami akong baril na hindi naman talaga siya pangharabas. In terms of pangharabas, ito naman, nung unang labas ng Springfield XD, gustong-gusto ko talaga kasi sabi ko, mas maganda yan sa Glock, upgraded. Tapos mas makapal ang polymer na ginamit. Kita nyo naman, makapal. No? Maganda naman talaga to. Ang problema lang sa Springfield XD, konti ang aftermarket support, konti ang magazine options, pero kung basic operation lang, ibig sabihin, hindi mo na kailangan na upgrade. You cannot go wrong with a Springfield XD. Maaasahan yan. And 1911, I think ito lang yung 1911 ko. No? And ano pa siya? Girsan MC 1911. Yan, nakailang parit na ako ng grip, pero ito yata pinaka gusto kong grip, no, para magma-match lahat. Makintab, it's shiny, mirror finish siya dito. Kaya pagka madulas ang kamay nyo, mahirapan kayo ikasa to kahit meron siya dito serrations, no, kasi madulas talaga. Pero maganda naman kasi siya. Hindi ko siya binili na pang competition kasi mahirapan ka. Naglagay ako ng compensator. I think nakakatulong naman kasi Mrs. ko 411, kayang-kaya nyo ito iputok, walang problema. Ito. Part ng history na naman. Star Model B. Okay? Made in Spain to. 9mm. Ginaya nila yung John Browning design. Kaya makita nyo mukha siyang 1911 pero hindi siya 1911.
Okay? Maski yung trigger system nito, hinge. Papagano ng hindi pa atras. Ang 1911 pa atras. Tapos yung rear nito, binawasan ko kasi medyo natataliman ako. Dinremel ko yan, no, para hindi gano'ng matalas. Tapos naglagay ako ng grip sleeve. Kaya mas komportable iputok. Nung dumating to sa US, itong mga Star Model B, bumaha. Talagang sobrang mura. Ngayon, wala ka na mabibili. So, isa sa part ng history, ang Star Model B, pwedeng nagamit ng mga Nazis. Kasi at that time, yung Spain, kakampi ng Nazi Germany. Panoorin niyo yung pelikulang Ungentlemanly, ano nga yan? Basta yung pelikula nila about Nazis tapos sa Spain. Yan. Related yan, Star Model B. Ito naman, nung bago ako dito, gusto ko ang 40 cal talaga, Smith Wesson SD40BE. 40 cal, in-upgrade ko na to, in-upgrade ko yung trigger, Apex trigger, ako mismo nagpalit niyan. Pinaltan ko rin yung likod, at para mag-match sa base pad, wala lang, trip lang. I think it looks good. Maganda sa ganito. By the way, bibigyan ko kayo ng background. Ito SD series, dinemanda ng Glock ang Smith & Wesson kasi sabi, kinopya nyo kami, nanalo ang Glock, kaya every time na bibili ka ng SD series, may nare-receive na konting pera ang Glock, no? Glock naman yan pag tinignan mo, no? So I think it's improved version pa rin ng Glock kasi gumagamit siya ng steel magazines, tapos reliable naman siya, mas malalim yung mga serrations, tapos meron ka dito loaded chamber hole. Ito mo, 40 cal yan, 40 cal, may bala yan pero hindi yan naka-chamber. Okay, tapos naglagay ako ng grip sleeve, Pacmeyer yata, so minsan kinikerry ko to, gusto ko mag-carry ng 40. And another Smith & Wesson SD series yun. Ito SW. Ito nauna to doon. So, meron pa pala akong kulang na isang barrel. Yung Smith & Wesson na MMP. Anyway, so ito pinakita ko last time, SW9VE. Ang kakaiba dito, polish yung slide. Hindi ako nag-polish niyan. Out of the factory yan, no? Exclusive to ng buds. Yun yung online na gun store. Sa kanila lang mabibili yung ganito. Nakuha ko to through a trade. Tinrade ko yung plate carrier with AR500 plates para dito. And I think it's worth it. Meron akong video a few years ago. Bumabaril ako ng silhouette target 118 yards. Tinatamaan ko using this. Yung stock lang niya na sight. Yan, may extension ako, galing sa Glock, pwede. Tapos naglagay akong grip sleeve ng Glock 19, pwede. Tapos naglagay ako ng simple pistol light. Ayan, may ilaw pa din, no? Okay. Ruger Security 9. So, ito gusto ko rin to. Gusto ko yung profile, gusto ko yung pagkakagawa. Lalo na itong material na ginamit nila. Nylon, nakalimutan ko na yung polymer na ginamit nila, makapal din pipigay mo dito, yung mga Glock hindi manipis okay. So meron din akong Ruger PC carbine, it complements each other. Di ko nga alam bakit hindi ito naging popular, siguro sa marketing lang, pero maganda to. Siguro kung yung Ruger gawan ng ibang magazine options, no, damihan nila yung magazine options. Ito lang kasi 15 rounds lang siya, no? Pero meron pala ako isang magazine na naglagay ako ng base pad para maging 17. Kita niyo yung sight system niya, parang Glock na din. Okay? 9mm. So kasing laki siya ng Glock 19. Okay? Ano bang ito? Yan na nga. Ito, sabi ko matagal ko na hindi nagagamit. Napaka-slim nito, ang sarap i-carry. Yung Car CW9. Kaso hindi ko na to kinikerry kasi nagkaroon ako ng unreliability issues dito. Tapos sumulat ako sa car, sabi nila, kailangan ng break-in yan. Talaga? 200 rounds para tumama, ibig sabihin para mag-function ng tama. Parang hindi ko gusto yung gano'n no? Gusto ko
out of the box, dapat gagana yung barrel. Pero ito yung CW9, napakanipis. Sarap gamitin, sarap i-conceal, kaso wala akong tiwala eh. Okay, ito, another 40. Taurus TH40C. Hindi yan nakatapat sa akin, TH40C. So, 40 cal yan. Laki ng bala niyan, pero hindi yan naka-chamber, May decocker. Ito, and safety. Yan, decocker and safety. And gusto ko rin coyote brown yung nabili ko. No? Kung ako papipiliin siguro, kung walang issue yung pera, yung full size siguro nito, okay lang din. Okay, so minsan kinicarry ko to. Okay, what else? Ito, CZ70, kung fan kayo ng James Bond movies, no? Hawig siya, magkahawig, no? 32 ACP naman to. And then, nung unang panahon, meron na silang barrel na may decocker. Ayan, may decocker siya, tsaka safety. Yan ang fire. This is safe. Anyway, decock na natin. 32 ACP, CZ70. Okay, tara, moving on. At madami pa. Last year, tawag dito? Black Friday nila to eh. Stoeger STR9C compact to. No, syempre another Glock 19 clone. Ang problema dito, ang hirap maghanap ng magazine. Pero mukha naman siya okay unless makakuha kayo ng magazine, no? STR9C. Tapos ngayon, nakalayoy ako ng full size eh. Tapos, ito pala, binili ko to dahil naaliw ako sa kulay nila eh. Sky CPX1. CPX1 yung may safety, no? Kung bibili kayo ng ganito, CPX2 na. Etong safety na to, masakit dito sa kamay. Hindi ko alam yon. So, wala na. Nabili ko na siya eh. Binabawasan ko yung material using a Dremel, pero papangit. Sabi ko, hindi ko na tuloy. Kaya nakawalan din akong gana gamitin. CPX1. Okay? MMP, ito, sa misis ko to, no? MMP 380. Nabili namin to, sobrang mura. Tapos may promo pa at that time. Tapos marami pang freebies, loaded chamber indicator. Madaling ikasa, madaling i-load. Ayan. To, napakita ko na rin to. Yung pinakamaliit na barrel or semi-auto pistols in my collection. Army Tanfolio, napakaliit. 25 ACP. Tapos ito, Baby Browning to, diba? Hindi ba to Bauer? Ang liit. Binili ko to sa pawn shop, walang magazine eh. Kaya nahirapan sila ibenta. So binili ko, tapos bumili ako ng magazine sa sa eBay. Ano to? Safety? Okay. Safety. Ito pala ang niya, heel release ang magazine. Ang unang panahon, ang cute. Ang cute. Sa Europe kasi, sila eh. Heel release ang magazine nila. TriStar, napakita ko na rin to. Ginamit ko to for competition, USPSA. Nakalimutan ko na yung model ng CZ. CZ100 ba? CZ, let me know sa comment, ano yung kinopya nito na CZ. Yun talagang, hindi CZ75 eh. Kamali ako last time. No? So, yan. Naglagay ako ng pabigat para drop free. Kasi may sumasabit yan eh. Let me know down below anong kaparehas niya sa CZ. Doon sa mga nakakaalam. Ruger! Ito. Sa pawn shop ko to nakuha. Sobrang mura. Binibigay sa akin ni Mano. Gusto niya nga dalawa bilhin ko. Sabi ko hindi, huwag na isa lang. Tuwa-tuwa rin si Charles dito. Kala niya yung kamukha ng German Luger. No, nilagyan ko ng rail, nilagyan ko ng threaded barrel adapter. Yan. 22 LR lang siya. Pero ito, very reliable. Anything, wala pa akong makitang Ruger na hindi reliable. Very reliable. So itong kit na to, may extra magazines, saka red dot.
Okay. Next, moving on. Glock. Ay, nako. Ito, ginawa ko separate video to. Bumuo ko, naglagay ako ng magwell. Ganyan, aluminum magwell. Sarap i-grip na to. Gen 4, Glock 17. Naglagay ako ng red dot mount. Tapos vortex. Tapos naglagay ako ng compensator. I realized pag naglagay ka ng compensator, magja-jam ka. Kasi yung spring mo, hindi yan naka-design for a compensator. Okay, so kailangan ko pa magpalit ng recoil spring, yung mas malambot, para mag-cycle lang tong Glock. Tong Glock 17 Gen 4. Okay. Pa. Tara, kailangan bilisan to para hindi tayo GSG Firefly. Okay, sinet up ko din siya na ganyan. Sorry yung light May threaded barrel, naglagay ako ng copy ng Inforce light. Mura lang yan, pinti na red dot. Wala lang, pang plinking lang. Pagka wala lang, gusto ko lang siya, pero magsasawa ka din Mas gusto mo na yung basic no? So, ayan. GSG Firefly. Reliable naman siya. Okay, ito, isa. Hindi na rin ito available yata Ay, nako, sayang yung ilaw. Springfield 911. Ang cute siya, maliit siyang 1911. 1911 cute. Ayan natin yung ilaw. Ay nako, lalo. Ayan. 380. Nilagay ko lang yung pink. Pinapagamit ko sa misis ko. Ayaw naman yung gamitin. So, ako na lang. Ito, pinakita ko sa inyo, Star Model B. Meron akong Star, hindi kasama tong case. Kami ni Charles ang bumili nito nung nagpunta kami din sa Collector's Firearms, no? Ito, Star Model BM. BM ang tawag dito, hindi bowel movement pero mas maikli siya doon sa Star Model B kanina. So, all steel. And, may manual pa ako. Luman-luma na to And sakto nakabili ako ng case na para sa kanya talaga. Okay. And what else? Ano to? SDS. Uy, ito Ito yung isa sa mga malapit din sa puso ko. Nung nakita ko to, sabi ko, kailangan kong bumili niyan. Bakit? Kasi ito yung Tisa Sigana na hindi natuloy ma-deliver sa Philippine National Police. Yan, nakalagay pa nga dyan, property. PNP property. So, for some reason, hindi natuloy yung transaction nila. Binenta na lang dito. Which, I don't know why. Bakit ayaw nyo? Parang copy to ng Springfield XD, no? Ay, nako, ang pangit ng ilaw ko. Copy to ng Springfield XD, pero wala kang reklamo, pang duty talaga, may external safety, tapos ang ganda ng trigger, may loaded chamber, may indicator, may cocking indicator. Yung trigger nito, ang lambot. Hindi ko alam bakit hindi natuloy. Pero maganda siya, kompleto, may holster pa lahat, panlinis, extra magazine, loader, extra backstrap. Yan. Okay, what else? Lapit tayo dito. Ito, matagal na rin sa akin to, Phoenix Arms. Ito yung target edition nila. Kompleto, may extra barrel ka na gusto mo maikli. Yan, gusto mo na extra mas mahaba. I don't know kung pwede sa Pilipinas to. Ayaw sa Pilipinas to, nagpapalit kayo ng barrel 'Di ba? So, yan. Ako lang nagpintura ng yan, grip. Tapos pininturahan ko yung base pad ng FDE. Okay. Ito, nakalagay. Ito, Taurus. Ito, napakita ko na pala to doon sa isang video. Zip 22. No? Ito yung isa sa mga regrets ko na sana bumili pa ako ng mas madami kasi
wala na rin, discontinued na din to. Mapapanood nyo sa mga ibang gun vloggers dito sa US, sinasabi na junk to, no? Ang hirap talagang paganahin. Ang problema, ang maganda naman kasi dito, unique siya. Pwede mo, ito may rail sa ibabaw, pwede ka maglagay red dot, pwede mo nga itong i-attach sa ilalim ng baril eh. Tapos may extra, parang collectors lang talaga. Ayan, gumagamit to ng Ruger 1022 magazines. Wala ka na mabibili nito, kahit gusto mo makabili, maghahanap ka sa used market. Okay, ano pa? Ano to? Yung tisas to. Ayan. Okay, Beretta. Itong case na to, binili ko lang din sa Collector's Firearms. Pero ang laman nito, Beretta Nios. Discontinued na rin yata. O bihira na makita ng Beretta Nios, no? Space, parang spacey, parang futuristic ang design. Maliit lang yung grip, no? Inaayaw ko dito, maliit ang grip, pero futuristic. Kaya naglagay ako ng rubber grip dito para mas komportable. Pati yung mga texturing niya, parang futuristic. Naglagay ako mumurahing red dot. It works. Ang maganda sa mga ganito, pang range, hindi gumagalaw, fix ang barrel nito, tsaka yung ibabaw. Ito lang likod ang umaatras abante. So parang similar with Ruger kanina na pistol. Maganda siguro mag-showdown ako noon kung mag-compare ako dito sa dalawa. Okay, Canik TP9 SA. Pinakauna kong Canik, binili ko to. Nag-promo pa sila noon eh, murang-mura na ngayon. Kilala na yung Canik. Kaya kahit papano tumaas na rin yung presyo. I think naging sidearm din ng Philippine National Police ang Canik. Kaya yan, kilala na in terms of reliability. So, yun nga no, after kong maka 3,000 rounds dito, nagkaroon ng problema. Sumulat ako sa Canik, pinadala ko sa kanila, and then pagbalik binago na nila yung recoil guide rod, no? So, this accepts Beretta magazines with some modification, and pati yata yung SIG P320 SIG magazines na i-modify mo. Okay, eto. BRG. Na-curious kasi ako dito eh. Sabi ko, parang yan parang Springfield XD clone. Maganda yung case niya, no? Padded, everything. May kasamang oil, may kasamang panlinis, pamunas, brush, trigger lock. Yan, brush. BRG USA. Kaya sabi ko, okay. Nung nakita ko magandang presyo, I jumped on it. Parang pares. Gumawa rin ako shooting comparison. And yan siya. Halos bago pa. Tapos 2 magazines din. Ganda. Parang kung ikaw bibili ka ng no nonsense na barel na, yun lang ang gusto ko. Basic lang. Yung mga gantong package maganda, no? Andito na lahat ng kailangan mo. Holster na lang ang kulang. BRG. Buffalo cartridge to. Yung gumagawa to ng bala. Nag-import na rin sila ng barel. Okay, eto. Lapit na tayo, guys. Konting na lang. Nakuha ko rin to sa pawn shop. Smith & Wesson. Kita nyo, tinanggal ko yung, in-strip ko yung kasi marami yatang kalawang to, nilinis ko. Pero I have yet to reblue this or mukha siyang battle worn. Smith & Wesson. Mga lumang pistol ng Smith & Wesson. Kita nyo yung sight system. No, nung panahon na ang Smith & Wesson all steel pa. Hindi polymer ang mga barel. Yan. Ito, to? Oh, ito, ginawa ko polymer 80. So, polymer 80 guys, wala tong Actually, wala tong, hindi. Serialized pala to. Pero ito, polymer 80 na Glock 17 clone. Yan polymer 80. May problema ako dito Kaya hindi ko muna ginagamit. May problema ako sa trigger system, hindi nagre-reset. So, may nagsabi na sa akin paano ayusin yan. Hindi ko pa nakasikaso. Okay, eto, to? Ginawa ko ng video to. Bersa Thunder 380. A long time ago, nawala ang Bersa Thunder sa Pilipinas. Ngayon, bumalik na ata. No? Eto, nagawa ko rin ng separate video. Yan nga, kung fan kayo ni James Bond, hawig din to sa Walther PPK. It's extended pa ang beaver tail. Napansin ko lang dito sa Bersa Thunder na to, no?
malakas ang recoil nito. Which is ironic kasi metal siya. Compared do sa ibang I don't know, malakas para sa akin for its size and for its construction. Parang malakas ang recoil pero reliable naman siya. Walang jam kahit anong mangyari. Okay? So yun siguro ang trade-off. Ito. Glock 19 clone from Palmetto State Armory. By the way, shout out. Ito yung niregalo sa akin ni Charles. Nagpunta siya rito, no? Hindi ko pa rin natetest. Ito, binuo ko lang din to. Palmetto. May kasamang laser. Laser. Ha? So, yan. Threaded ang barrel. Cap, bronze. Tapos, suppressor height sights. Glock 17 na magazine. ETS. Extended. Saan ka pa? Diba? Sabi ko, ang dami ng Glock 19 clones eh. Nakisali pa ang Ruger RXM. Okay? Ito yung ginamit ko nung nag-concealed carry class ako. Ruger LCP 380. 14 years ago. Ang sakit dito. Nabugbog yung kamay ko na maga talaga. Pagka madami ka ipinuputok. So maganda. At that time yata wala pa akong ganito eh. Grip sleeve. Nakakatulong yan pag maliliit ang barrel. Tapos malaki ang kamay mo. Yan. 380 to. Cute. Ano pa? Ito. Ang bag na to. Taurus TX22 in FDE Flat Dark Earth na nabili ko to. Meron silang promo extra 3 magazines. Okay, tapos another Palmetto State Armory PSA dagger, Glock 19 clone. Ako bumuo nitong slide na to, pati internals niyan. Naglagay ako nito. Wala lang. Yung iba nagsasabi mas gusto nila yung blackout yung likod. Pero meron naman ako ibang barrel na ganun eh. Kaya okay lang din. No? Yan. Hindi to loaded Pakita ko sa inyo. Wala yan. Kahit meron tayong magazine. Delikado yung maghahanap ka pa ng magazine pag may biglang pumasok. Okay, so ito, marami rin fans nito. Marami rin may gusto nito, no? TSAS PX9 Gen 3. Nasa Recover Tactical 2080 na brace. Yan. Ito, lalagyan ng magazine. Okay. Basta. Okay, so ito medyo malilito kayo kasi sa Amerika considered to na pistol eh. Hindi to PCC. Pistol to. Naglagay lang ako ng brace. Yan, sabi ko paborito ko na to eh. Yung misis ko nagka-problema dito kasi nung dito napapahawak siya. No? Andito na ejection port. So dahil maikli. No? Keep in mind, tignan nyo yung kung nasan yung mga daliri nyo bago nyo iputok. Okay. And yung isa ko pang Glock, Glock 22 na nasa Ronnie kit. Okay lang din do. Pero after kung magmay-ari ng Ronnie kit, tinatanong ko yung sarili ko, why? Bakit mo kailangan ng ganito? Kasi ganun pa rin yan eh. Glock 22 pa rin yan eh. Kaya mas maganda magdiretso ka na sa PCC. Or siguro kung hindi ka makabili ng PCC, yan na siguro ang option mo. Ito, by the way, hindi to Kimber. Ang Kimber dito yung case lang. Pero ito Parker. 10mm, 7-inch barrel, haba. Barrel and slide, 7-inch. No, malaki yan. Ang laki ng magazine. Mahaba, ibig sabihin pala. No, kita niyo yung sight, target sights na yan, adjustable, and orange yung front. Isa yun sa mga weird and mga na-champion ko lang sa pawn shop. Lapit na tayo. Ay, dito na pala tayo. Ayan, ito ano to? Ito, isa rin. Sa prize possession ko, Ruger P91 DAO, double action only. These guns are built like a tank.
Yan ang description niyan. Sobrang tibay niya, oh. Itsura niyan. Naiputok ko na din to, eh. Ang laki niya. Parang kay Robocop, eh. Ang laki ng baril. No? Yan siya. Lapit na tayo. Pistol. Pistol, no? Tapos na to. To. Sa Stava M70A, si Charles may nabiling Norinco na Tokarev na nirebore sa 9mm. Ito talaga brand new to, ginawa ng sa Stava, naka-pattern sa Tokarev na 9mm. Hindi na rin, wala na nang makitang ganito sa market. Ang mahal dito magazines, no? Napakamahal na magazines nito. I don't know why. So siguro isa to sa mga ikikip ko, no? Kasi wala ka na nga mabili. Diba? Tapos, ito, patapos na tayo guys. Kel-Tec P17. No? Isa rin sa mga reliable polymer 22 LR pistols. Nabili ko rin to na may extra magazine na rebate. Ay hindi, wala. 3 magazine pala kasama nito. Maliit, simple, and light. Gustong gusto rin ito ng asawatan ako pag pinuputok. And last but not the least, sa ang pistol na rin lang. Hammerly TAC R1 pistol. Pistol ang consideration nito. 22 LR lang po to. No? So parang ano siya eh. HK416 na 22 LR pistol. Iniba lang nila yung branding. Ginawa lang Hammerly. How I wish na HK ang brand yan. No? So, eto siya. And I think that covers everything ng aking pistol, semi-auto pistol collections. And I hope nag-enjoy kayo, lalo sa mga gun enthusiasts na katulad ko na gustong-gustong nakakita ng mga barel, no? And yan, pistols. Yan, dito sa Amerika pistols lang to eh. Hindi yan PCC. So let me know what you think. Kumusta naman ang inyong collection, no? Hopefully maka-inspire din ako sa iba na mag-collect kasi isa yan sa mga passion ko, isa yan sa nakaka-relieve ng stress, and syempre being a proud owner, lalong-lalo na yung mga bagay na wala ka na mabibili, na hindi mo na mabibili, talagang proud ako sa mga yun, kahit hindi sila ganun kamahal. So that's it guys, tatapusin ko na yung video na to. Salamat sa panonood and see you next time. Bye.